Narinig mo na ba ang tungkol sa isang digmaan na hindi tinuturo sa history books, isang labanan ng mga hari, isang banggaan ng kapangyarihan at isang propesiyang isinulat libu-libong taon na ang nakalipas? Pero tila ngayon lang unti-unting natutupad, isang propesiya na halos walang naglalakas loob na pag-usapan, hindi dahil sa walang kwenta, kundi dahil sa sobrang lalim, sobrang gulo, at sobrang tindi ng mga implikasyon nito. Isang digmaan sa pagitan ng mga hari ng Hilaga at Timog, Silangan at Kanluran, mga lider na bumangga sa isa't isa, nagbuwis ng libu-libong buhay at humubog sa kasaysayan bago pa man ito nangyari. At ngayon, tanong ng marami, may koneksyon ba ito sa mga kaganapan sa mundo natin ngayon, sa tensyon sa mga bansa, sa mga salitang gaya ng gera, propesya at katapusan? Dito sa video na ito, sisilipin natin ang Daniel 11 kabanatang tila hindi nabibigyan ng pansin, pero maaaring magbukas ng mata mo sa kung anong naghihintay sa hinaharap. Isa ito sa pinakakomplikado, pinakanakagugulat at pinakanakakatakot na propesya sa buong Biblia. At baka ito na nga ang senyales ng mga huling araw. Kaya kung gusto mong maintindihan ang mga tunay na tanda ng panahon, huwag mong skip ang video na to. Sino nga ba si Daniel? At bakit ang kanyang mga isinulat ay kinatatakutan, ginagalang at pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon, libu-libong taon na ang lumipas? Si Daniel ay isang kabataang Hudyo noong panahon ng pananakop ng Babylonia. Isa siya sa mga piling kabataan na dinala bilang bihag mula sa Jerusalem patungong Babylon, isang banyagang lupain, may ibang wika, ibang relihiyon at ibang Diyos. Subalit sa kabila ng pagiging dayuhan, si Daniel ay naging kilala dahil sa kanyang katalinuhan, integridad at higit sa lahat, ang kanyang kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip at propesiya na nagmumula sa Diyos. Hindi lang siya basta tagapagsalin ng mga panaginip. Siya mismo ay tumanggap ng mga pangitain, mga mensahe mula sa Diyos ukol sa hinaharap ng mga kaharian, mga imperyo at ng buong mundo. Isa sa mga pinakamaimpluwensyang bahagi ng kanyang aklat ay ang kabanata ng Daniel 11. Pero bakit nga ba mahalaga ang kabanatang ito? Sa unang tingin, parang isa lang itong mahabang kwento ng politika, ng hari laban sa hari, ng mga alyansa at pagtataksil ng mga digmaan at kapangyarihan. Pero sa mas malalim na pag-unawa, makikita mong ito ay hindi lamang kasaysayan, ito ay propesiya. Isang detalyado at sunod-sunod na hula sa mga kaganapan ng mundo bago pa man ito mangyari. Bawat hari na binanggit, bawat hakbang ng digmaan, bawat pagtalikod sa kasunduan, lahat ito ay naging bahagi ng totoong kasaysayan na isinulat bago pa ito nangyari. Ibig sabihin, ang Daniel 11 ay parang isang history book mula sa hinaharap, isang blueprint ng mga darating na siglo, isinulat ng isang lalaking tinawag ng Diyos upang maging tagapagsiwalat ng katotohanan. At kung ganito katumpak ang mga nakaraang bahagi ng Daniel 11, ang tanong, paano kung ang natitirang bahagi ay mangyayari pa lang? Ano ang ibig sabihin nito para sa ating panahon ngayon? Ito ang dahilan kung bakit hindi natin dapat palampasin ang bawat linya, bawat talata at bawat simbolo ng kabanatang ito, dahil baka ang susunod na bahagi ng kwento ay tayo na ang bida. Sa puso ng Daniel 11, makikita natin ang isang hindi matatawarang serye ng labanan. Isang tila walang katapusang sigalot sa pagitan ng dalawang makapangyarihang kaharian na paulit-ulit na nagbanggaan, nagsabwat at nagtaksilan, ang hari ng Hilaga at ang hari ng Timog. Sino ang hari ng Timog? Ito ang kaharian ng Egypt na sa panahong iyon ay pinamumunuan ng Ptolemaic Dynasty, isang lahing nagmula kay Ptolemy, isa sa mga general ni Alexander the Great. Matapos mamatay si Alexander, nahati ang kanyang imperyo sa apat at ang Egypt ay napunta sa kamay ng angkan ni Ptolemy, malakas, mayaman at estratehikong bansa sa timog ng Israel. Samantala, ang hari ng Hilaga naman ay kumakatawan sa Seleucid Empire o ang kaharian ng Syria,
na pinamunuan din ng isa sa mga general ni Alexander, si Seleucus. Isa rin itong napakalawak na imperyo sa hilagang bahagi ng Israel at isa sa mga pinakamatagal na naging karibal ng Egypt. At dito na nagsimula ang mahabang kwento ng banggaan, isang digmaang tumagal ng daan-daang taon, isang kwento ng ambisyon, paghihiganti at pagtataksil. Ang Daniel 11 ay nagbigay ng sunod-sunod na detalye tungkol sa mga kampanya ng mga hari, kung paanong ang isa ay magmamartsa patimog at ang isa ay magtatayo ng depensa sa hilaga, kung paanong magkakaroon ng pansamantalang kapayapaan na mauuwi rin sa panibagong digmaan, at kung paanong ang mga kasunduan ay gagamitin lamang bilang panakip sa tunay na balak, ang dominasyon. Isang halimbawa nito ay ang kasunduan sa kasal. Ang anak ng hari ng Timog ay ipinakasal sa anak ng hari ng Hilaga upang lumikha ng alyansa. Pero imbes na magbunga ng kapayapaan, ang kasunduang ito ay nauwi sa panibagong pagtataksil at mas malawak na kaguluhan. Mga karakter na parang mula sa isang political thriller, may mga backstabbers, may double agents, may mga hari na nagsasabuatan habang ngumiti sa isa't isa sa gitna ng piging. Tila ba isang political drama bago pa man nauso ang Game of Thrones. Pero ang pinagkaiba, ang istoryang ito ay hindi fiction, ito ay hula, at nangyari ang lahat eksaktong gaya ng isinulat ni Daniel. At habang pinapanood natin ang banggaan ng mga kahariang ito mula sa kasaysayan, hindi natin maiwasang itanong kung ganito kapulido ang pagkakasabi sa mga digmaan ng nakaraan. Gaano kahanda ang mundo para sa mga digmaang maaaring darating pa? Ang tanong ng marami, paano natin malalaman kung totoo nga ang propesyang ito? Simple lang ang sagot, tingnan natin ang kasaysayan. Dito sa bahagi ng Daniel 11, isa-isa nating makikita kung paanong ang bawat hula, bawat galaw ng mga hari, bawat digmaan, bawat kasunduan ay tumugma sa mga tunay na pangyayari sa mundo. Mula sa mga unang talata ng kabanata, binanggit ni Daniel ang sunod-sunod na pagkakabagsak ng mga hari at ang pagtaas ng mga bagong kapangyarihan. Halimbawa, ang pagbagsak ng Persya sa kamay ni Alexander the Great at ang pagkakahati ng kanyang imperyo sa apat. Lahat ito nasabi na ni Daniel bago pa man isilang si Alexander. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang kwento ng laban sa pagitan ng Ptolemaic Egypt at Seleucid Syria. Isa sa mga pinakakilalang tagpo ay ang pagtataksil ng anak ng hari ng Timog, si Berenice, na pinakasalan ang anak ng hari ng Hilaga. Sa unay tila alyansa, ngunit nauwi sa trahedya, pinatay si Berenice pati ang kanyang anak sa gitna ng political power grab. Lahat ng detalye nito, kasama ang paghihiganti ng kanyang pamilya, ang muling pagsiklab ng digmaan, at ang panandaliang tagumpay ng bawat panig, nakasulat na sa Daniel 11, daan-daang taon bago ito naganap. Pero ang mas nakakagulat, ang paglitaw ng isang misteryosong hari, isang cruel, deceitful at mapang-abusong pinuno. Ipinakilala siya sa mga huling bahagi ng Daniel 11 taon bilang isang taong hindi sumusunod sa tradisyon ng kanyang mga ninuno. Hindi siya ordinaryong hari. Siya ay si Antiochus ika-4 na Epiphanes. Si Antiochus Epiphanes ay isang Seleucid king na hindi lang lumaban sa mga Hudyo, kundi sinubukang burahin ang kanilang pananampalataya. Ipinagbawal niya ang pagsunod sa kautusan, sinunog ang mga scroll ng Torah at nilapastangan ang templo sa Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng baboy sa dambana ng Diyos. Isang bagay na itinuturing na sukdulang karumihan. Ang kanyang pamumuno ay puno ng panlilinlang, marahas na kontrol at pag-atake sa pananampalataya ng Israel. Kaya't maraming iskolar at tagapag-aral ng Biblia ang naniniwala. Si Antiochus Epiphanes ay larawan, prototype ng darating na Antikristo. Ang kanyang mga ginawa ay hindi lamang kasuklam-suklam, kundi ginamit na pattern ng hinaharap na mas malaking panlilinlang sa mas malawak na saklaw at mas masahol na pag-uusig sa pananampalataya. Parang nanood ka ng pelikula bago pa ito ipalabas, pero hindi ito gawa-gawang kwento. Ito ay kasaysayan at ito ay propesya.
At kung natupad na ang ganitong katitinding detalye noon, ano pa kaya ang mangyayari sa mga bahagi ng Daniel 11 na hindi pa natutupad? Pagdating natin sa huling bahagi ng Daniel 11, mapapansin mong biglang nagbabago ang tono ng propesiya. Mula sa sunod-sunod na makasaysayang kaganapan na napatunayan na sa kasaysayan, biglang lumilitaw ang isang misteryosong hari, isang leader na iba ang ugali, iba ang galaw at tila wala sa tala ng kasaysayan. Walang matibay na ebidensyang tumutukoy na ang mga huling talata ng kabanata ay tumutukoy pa rin kay Antiochus Epiphanes. Sa katunayan, maraming eksperto at iskolar ang nagsasabi, ito na ay tumutukoy sa isang pinunong darating pa lamang, isang leader na hindi pa lumilitaw sa kasaysayan ng tao. Sa Daniel 11:36 na oras, inilalarawan ng isang hari na lubhang mayabang, nilalapastangan ng Diyos ng mga Diyos, at may kapangyarihang higit pa sa mga naunang hari. Hindi siya sumusunod sa sinuman, hindi siya naniniwala sa tradisyonal na mga Diyos ng kanyang mga ninuno ni sa anumang bagay na banal. Gagamit siya ng panlilinlang at kapangyarihan upang dominahin ang buong mundo. Sino siya? Ang ilang naniniwala sa propetikong kahulugan ng Biblia ay nagsasabi, ito na ang Antikristo, isang darating na global leader, isang pinunong may kontrol sa politika, ekonomiya at relihiyon, isang tagapamuno na magpapanggap bilang tagapagdala ng kapayapaan, ngunit sa likod nito ay kapahamakan. Makikita rin sa mga huling talata ang mga digmaan sa pagitan ng hari ng Hilaga at hari ng Timog na tila bumabalik, ngunit sa mas masalimuot, mas global na anyo. Magkakaroon ng panibagong tensyon sa mga bansang mula sa silangan at timog. Magkakaroon ng mabilisang pagsalakay. May mga bansa raw na magtataka sa biglaang pag-atake at ang hari ay lalaban gamit ang malaking hukbo. Parang isang geopolitical superpower war na pinanggalingan ng matinding takot at kaguluhan. Kaya ang tanong, ito na ba ang senyales ng isang one world government? Ito na ba ang tinatawag na digmaan sa gitnang silangan? Ang huling laban sa pagitan ng kanluran at silangan? Hindi ito katang-isip. Ang mga pangyayaring ito ay tila nakasulat na sa Daniel 11 na para bang babala ng Diyos na nagsasabing magbantay kayo dahil may darating pa. At kung ang mga naunang bahagi ng propesya ay tumama ng eksakto sa kasaysayan, bakit natin iisiping hindi mangyayari ang natitirang bahagi? Ang tanong ngayon, handa ka na ba kung ito ay biglang matupad sa panahon mo mismo? Ngayong nakita na natin kung gaano katumpak, kapulido at nakakagulat ang mga propesiya sa Daniel 11, ang tanong, ano ang kahulugan nito para sa atin ngayon? Hindi lang ito simpleng kasaysayan, hindi lang ito kwento ng mga lumang hari, ng mga digmaan at alyansa, ito ay babala. Isang panawagan mula sa Diyos na hindi natin dapat balewalain. Marami ang natatakot kapag naririnig ang salitang propesiya. Iniisip agad ang sakuna, ang digmaan, ang katapusan. Pero ang layunin ng Daniel 11 ay hindi para tayo'y matakot, kundi para tayo'y magising at maghanda kung ang mga hula ay natupad sa nakaraan sa napakatinding detalye, sa paraan na hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Ibig sabihin, may Diyos na may hawak ng panahon. At kung totoo ang nakaraan, totoo rin ang hinaharap. Sa panahon ngayon kung saan ang mundo ay puno ng kaguluhan, may tensyon sa pagitan ng mga bansa, may pagbabago sa politika, ekonomiya at relihiyon, maaring ang mga natitirang bahagi ng Daniel 11 ay unti-unti nang natutupad. Ang tanong, handa ba tayo? O nabubuhay lang ba tayo na parang walang darating na pagbabalik ng Diyos? Ang propesiya ay hindi lang para sa mga scholar o sa mga propetang naglalakad sa disyerto. Ito ay para sa iyo, para sa atin, upang mapaalalahanan tayo na may plano ang Diyos. At hindi tayo iniwan sa dilim, binigyan niya tayo ng liwanag. At ang Daniel 11 ay isa sa mga ilaw na iyon. Kaya ngayon, habang hindi pa huli ang lahat,
Panahon na upang magising, panahon na upang maghanda, panahon na upang bumalik sa Diyos. Ang propesiya ng Daniel ay parang isang sinaunang mapa. Hindi ito agad madaling intindihin, maraming liko, maraming simbolo. Pero sa mga may bukas na isipan at puso, sa mga may mata na handang tumingin at tainga na handang makinig, malinaw ang mensahe. May patutunguhan ang lahat. Ang digmaan sa pagitan ng hari ng Hilaga at hari ng Timog ay hindi lang kwento ng nakaraan. Ito ay babala sa hinaharap. At kung tayo'y hindi magbabantay, baka tayo ang susunod na bahagi ng kwento. Kaya ngayon gusto kong marinig ang opinyon mo. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng digmaang ito? May koneksyon ba ito sa mga nangyayari sa mundo ngayon? O isa lang ba itong lumang kasaysayan? I-comment mo ang iniisip mo. Dahil bawat komentaryo ay bahagi ng mas malaking pag-unawa. Dahil baka ang propesiya nangyayari na at ikaw kasama na sa huling yugto ng kasaysayan.